salamat. Salamat po. Okay. Thank you, baby. Thank you. Thank you so much. Kaya naman, moving on to Random Republica. We have Ms. Kate Alahar. Hi, good afternoon. Hi, kamusta? Hello. How do you make sure that you still grow individually? Given na lagi kayong magkasama, same yung project. I think that's a hard question, honestly. Kasi tama po kayo, the question is necessary. Kasi paano nga ba kami nag-grow individually while we're always together? I think nag-grow pa rin kami individually because we still have our own quirks. Like, hindi namin tinatry baguhin yung isa't isa. We accept each other for who the other is. So, si Robin, I know what type of person he is and hindi ko siya binabago to fit my standards and vice versa. I think that's how we grow as individuals. Kasi marami rin kaming natututunan sa isa't isa. Pero we don't let it come to a point na parang isang tao na lang kami. We still value our individualism po. Parang kahit na halimbawa po hindi kami magkasama sa project, parang nagsusuportahan pa rin po kami. And nakikinig po kami sa bawat isa kung may mali, kung siya may mali. Pinag-uusapan po talaga namin palagi. Thank you. Thank you po. Thank you po. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman, moving on to our content creator, we have Sab Santos. Hello. Hi, kamusta? Hi, Angela. Hello. Yung first question ko is, here sa Anthology, tig-isa kayo na merong solo project. When you were working to that solo story, did you miss any moment when you were working together? And what did you gain the most when you were working solo? I think the things I miss na kasama si Robin working is that yung presence niya mismo. Parang sanay kasi ako na lagi ko po siyang kasama while taping or filming. Na when he's not there, parang hinahanap ko siya. Parang wala akong maaya kumain pag break or wala akong makausap on set masyado because he's not there. I mean, kinakausap ko naman po lahat. It's just that parang may kulang. Parang I wish he was there. Tapos yung natutunan naman po namin or lesson we gained, experience we gained is siguro yung mga advices na binigay po ni Kuya Kaloy while on set kami. There was a scene na confrontational. Tapos medyo nahirapan ako sa first take. Tapos yung second take nagawa ko. And then, na-stuck ako dun sa first take na parang sayang, sana first take okay na. Tapos parang sabi niya, okay na, tapos na. Okay na, move on na tayo. Like, bigyan niya ako ng advice na stop overthinking. Don't get in your head, you're supposed to feel, not to think. So, ang dami ko pong nabaon na lesson po sa kanya. Siguro, ang na-miss ko nung hindi kami magkasama sa show, yung parang kulitan namin palagi. Di ba? Parang hindi ako inaantok pagkasama ko yun kasi lagi kami nagkikisingan. Yung parang inaalog-alog niya ako, alugin ko siya. Yung natutulog siya, ilain ko siya. Yung mga ganun. Siyempre, ma-miss mo yung mga kulitan na ganun pag hindi kami magkasama. Pero, as solo, sobrang dami ko po natutunan. Parang, second project ko na po ito with Kuya Gerald. Yung pinakaunang project po namin, yung Instant Daddy. Sabi ko, Kuya Gerald, extra po ako dati sa Instant Daddy. Sabi niya, naalala kita, di ba sabi ko sa'yo, uso yung mukha mo, mag-aaral kang umarte. Nakakatawa po siya, totoo po sinabi niya sa akin, uso yung mukha mo, may chance ka na sumikat, galingan mo, ganyan-ganyan, wag lalaki ulo mo. Extra pa lang po ako na ganun po kabait si Kuya Gerald. Natandaan po niya ako. Tapos nung nagkatrabaho po kami, sobrang dami po niya tinuturo sa akin. Tapos parang nare-realize ko po habang nagtitaping kami, ang pinakamahirap gawin para sa akin ngayon, ang comedy. Kasi hindi po siya parang hindi mo maipipilit. Kung di ka talaga nakakatawa, hindi ka nakakatawa. Dapat may timing ka. So sobrang dami po niya tinuro sa akin. Tapos sobrang nakakamangha siya kasi pag magtitake na, titignan lang niya yung script, hindi niya i-memorize. Kasi titignan niya gano'n, tapos take, ang haba. Galing. Tapos tinatanong ko siya, paano mo ginagawa yung kuya? Paano mo ginagawa? Parang kami magkapatid sa set, naglalaro lang. Yan po.
And then follow-up question lang. Isang part kasi dyan is yung ang rider kung Kudlum. If given a chance that you will have like a motorbike ride or trip, saan niyo gustong pumunta? Siguro Zambales. Correct, sasabihin ko yun. Sasabihin ko yun. Kaso, hindi ko po marunong mag-big bike eh. Tsaka na po may big bike na. Yeah. That's all. Thank you. Thank you po. All right, very interesting anecdotes. Thank you, Rachel. Okay, moving on. Let's round off batch one of our press today with Aster Amoyo from TikTok, People's Journal at Filipino Star Hi, Negro. Tita. Hi there! It's nice to see you again. Congratulations ngayon pa lang. Thank you. Pero medyo harap ako doon, Pips, doon sa one question lang ha. Yung unang tanong ko muna. What do you think ang sekreto nyo kung bakit kayo nag-click as a love team, as a team? I think it's not a secret naman po na we're very real with our feelings. I think one reason why nagkakasundo rin po kami is parehas po kami, we're on the same page na kung ano yung pinapakita namin sa mga tao, ganun din po kami off-cam, ganun po kami in real life. Ayaw po namin siyang i-manufacture. Ayaw namin siyang parang i-fabricate. Hindi po namin kaya na i-fake yung feelings namin. So kung may tampuhan, mag-register siya na nagtatampuhan kami. Kapag happy kami. Hindi po kasi namin siya Pinipilit. hindi po namin mapilit. Oo. Basta we're very genuine with one another. Kaya nga po parang feeling namin happy po yung supporters namin because we show them who we truly are po. Saka tita siguro, ang nakatulong sa amin is yung pagiging asot pusa namin nung una. So ngayon, parang mas kilala na namin yung bawat isa kasi nakita na niya yung mga mali ko, nakita ko na yung mga mali niya. So mas nagkakasundo na po kami ngayon. Mas healthy po ngayon. Yun po. Was there a time na nagkakatampuhan kayo? Yo po, tita, lalo nung una. Mga maliliit na bagay lang naman, agad naman po namin inaayos. Okay, my follow-up question is, in a scale of 1 to 10, how would you rate each other as co-workers, as a love team, as sweethearts, or whatever, or special friends? 10. Yes, 10, tita, 10. Wow! Walang explanation kung bakit yung 10? Ako 10, yun na yun, tita. I think that is enough explanation po. Thank you, tita. Thank you po, sige. tita. O sige, thank you and good luck again. Congratulations. Okay, maraming salamat po, Tita Aster. Ngayon naman, let us enumerate batch 2 with Jaco Manangan, Nikki Wang, Ian Lee Estrella, Ray Pumaloy, and World of Drums. Ngayon, pakinggan natin ang ating content creator, Jaco Manangan. Hello, Hello, Mumble Prank. Oh, my. Hi. Iba naman. Yeah, congratulations, no, dahil syempre, follow-up project ito. Pero, mag-backward tayo. Kamusta yung experience nyo dun sa recent concert? Concert. Okay. Recent concert sa NFT. Sa NFT. Masaya po siya, honestly. Wala akong masabi. Kasi nag-enjoy lang po talaga kami. Yung rehearsals po namin, it's like the same as Di Barkada, wherein nakapag-bonding kami habang nag-rehearsal. Tapos we get to spend our time with fans. And ang kakaiba po dito sa recent namin concert is meron po kaming pag-games with viewers, with the audience. So it makes it more engaging. So masaya po siya and nakapag-promote din po kami ng anthology namin, ng Dating Alice Perez. I think it's the perfect concert to showcase yung bagong shows ng Vivo One po. So it was very fun and exciting. Yes, saka yung mga samahan namin, di ba? Parang matagal din po kami hindi nagkita-kita, lalo yung mga tropa sa galing sa Mutya. Doon na lang po ulit kami nagkita-kita sa concert. Kaya sobrang saya po. Yung bawat araw na rehearsal namin, para kami naglalaro lang Diba para kami mga bata ulit. Parang nasa section ni classroom ulit. Ganun. Parang saya lang. Na-miss ko sila lahat. Yun po. And then follow-up question po. Mag-one word describe tayo sa mga four material na ito. Let's start with ang rider kung Kudlum. Paano daw? One word to describe. Nakakatakot. Joke, nakaka-thrill.
Thrill. Really. Grabe. Action. Exciting. How about my CEO thinks I'm a robot with Angela? Kilig. Ako rin kilig eh. Kinikilig ako. Makatrabaho ba naman yun si Kuya Carlo Aquino, di ba? Kuya Kaloy, thank you po. Thank you po, Kuya. How about us maybe? Relatable. Nag-enjoy ako dito eh. Enjoy. Enjoy. Of our lives. Yes, how about Sunday Error last? Sobrang saya ko po dito sa ginawa namin to. Siguro, ano ba? For me, explosive. Kasi parang sobrang funny niya na bubulok ko yung tawa mo. Paano ko ba sasabihin yung one word na madami akong natutunan dito? Yun na yun. Yeah. It's naman yan. Educational. Educational. Okay. Yeah. Congratulations, Robin. I can't Thank wait you po. to watch this form again. Thank you so much. Thank you po. Alright, very good one-word description, guys. Maraming salamat. Jaco, ngayon naman. Pakinggan natin ang mga tanong ni Mickey Wang from Manila Standard. Hello po. Po. Mike. Oh, here at the back. Yes, congratulations sa project na to. Correct me if I'm wrong, parang itong anthology na to marks the first anniversary of Ramjan. Tama ba? Now that you mention it, opo, I think Ano? around this time po kami nagkaroon ng rap jam. SDBS. SDBS po. Oo nga. Diba? Ang bilis Parang, naman. how does it feel? Parang 1 year na. Bilis na. Oo, one year na. Ang bilis po na hindi man lang po namin na-realize na it's been a year since SDB came out, yung announcement po ng SDB. So, nakakatuwa, nakakataba ng puso na umabot kami ng 1 taon. Tsaka pangatlong project na natin together. Opo, ang saya po. But the real question is, na-rate na nga isa't isa ng 10, di ba? Sabi niyo parang kilala niyo na isa't isa. So my question is, prior to working together sa Love Team, what was your impression of each other? At nabago ba yun nung naging magkakilala kayo ng mas malalim pa? Ako naman po yung first impression ko kay Robin is nung Mutya audition. Nakita ko siya. Ang first impression ko, ay ang pogi nito, makukuha nito yung isang role. Yun lang po, yun lang. Tapos hanggang ngayon naman po, hindi naman po nagbabago yung impression ko sa kanya. Pogi naman po talaga siya. As in. How about you? Ako po nung una ko makita si Angela, parang masungit. Parang ayaw ko pansinin, parang gano'n. Pero nung nakikilala ko na po siya, sobrang bait po na tao. Sa totoo lang. That's nice to know. Yung tunay po doon, mahihain lang ako. Kaya nahihiya ako mag-approach ng mga tao. Oo. Kaya lagi po akong na-misinterpret ng mga sungit. And then, kaya kita na misinterpret na masungit ka kasi nag-aaral ka nun. Ako nga, nagpo-phone ka, di ba? Ako nag-online class. so... Pero Robin, comment lang sabi ni Angela na yun ang impression niya sa'yo na pogi ka daw. Pero up until na parang di mo nagbago. Hindi naman po ako pogi. Humble lang po siya. Hindi naman. Hindi po. But Yeah. anyway, congratulations and good luck your anthology. Salamat po, Thank you po. salamat. Thank you! Okay, ngayon naman, balik tayo sa ating content creator, kay Ian Lee Estrella. You're in front. Hello. Hi, Ian! Nagkala ko si Eta. Hindi, ayun. Congratulations sa lahat dito sa May Pumunta Originals nyo. Yung question ko lang is, meron kayong mga solo na mga titles dito. Do you think fans of your Love Team will be surprised by your solo performances dun sa mga solo roles nyo sa dalawang titles na to? Honestly, sa part ko, feeling ko they'll be surprised sa part na it works. It works kasi never pa ako nakapag-love team with a veteran. So parang feeling ko they'll think na she can work with them. It works. So yan pa. What do you? Ako feeling ko po matutuwa sila ng sobra dito kasi makikita po nila yung kakaibang side namin ni Angela. Kasi nasanay sila na magkasama kami
Ito, makikita po nila yung iba't ibang genre na kaya namin pagkampanan yan. Yeah. Follow-up question lang sa'yo, Robin. Kung sakali na, kasi dito kasama mo si Kuya Gerald, yes. si Kuya Gerald, paano kung meron kang chance na pumili ng opposite sex na kasama sa isang title? Sino? Okay. Isa lang po yan. Julia Barreto. Okay. Sige. Thank you. And next question ko dito. Ano yung mga parts dun sa mga solo roles nyo yung pinaka-challenging sa inyo? For me po, na-challenge ako is yung kung paano ako magiging robot. Aside from the looks, kailangan yung boses ko pang robot, kailangan yung action ko pang robot. Pero humanoid na robot, parang human na robot naman siya, so hindi naman siya ganun ka-difficult. Pero nahirapan lang ako isipin kung paano ko ititimpla yung boses ng robot. And also kung paano ako, yung pressure, yung kalaban ko dito na makaka-work ko po si Kuya Kaloy. Kasi syempre po, Kuya Kaloy na po yan. Sa totoo lang po, sobrang nahirapan ako sa same day error. Kasi hindi naman po ako sanay magpatawa. Tapos parang naninibago po ako kasi bigla may mga eksena na po kami ni Kuya Gerald. Doon sa isang daddy. Akala ko po nung umarte po ako doon, akala ko may eksena kami together. Pero wala. So dito po sa same day error, may eksena kami. Kaya kakaiba po yung kaba ko. So habang kinakabahan ako, si Kuya Gerald po, kinakausap lang niya ako ng kinakausap. Hanggang sa nawala na po yung kaba ko, tapos tinuturuan niya ako kung paano yung tamang pag-acting ng comedy. Kaya medyo excited po ako na mapanood po ito ng tao kasi hindi ko po in-expect na magagawa ko po yun dahil po kay Kuya Gerald at kay Direk Rain yan. Ayan po. Thank you so much and Thank you. congrats, Robin. Thank you po. Okay, thank you. Ngayon naman, from Abante Liling, Ray Pumaloy. Hello po. Hello po. Hello, thank you, Lips. Ayun, ang galing-galing yung umarte, sa totoo lang. Based dun sa napanood ko na movie ninyo, ang galing-galing nyo talaga, impressive. Medyo na-intriga lang ako, hindi masyadong na-push yung kanina, no? Ipo-push ko lang yung sinabi ni Angela na special friends. Paki-explain naman special friends. Ano yun? Anong special friends? Sabi mo kanina, parang silang special friends. Special friends? Nagtanong kasi si Aster kung hanggang tungkol sa inyong dalawa, tapos nakilala na, gano'n, nakilala niyo isa't isa, and then parang nabanggit mo yata na special friends. You are special friends or something. I honestly don't recall saying special friends. Siguro what I meant to say po is that we know each other so well and we show kung ano man yung behind the camera, ganun rin yung pinapakita namin sa mga nanonood at nakasubaybay po sa amin. We don't have to fake it because our connection is real po. Rob, Po. ano ba ang interpretasyon mo ng special friends? Special friends? Siguro po yung lagi kami nandyan para sa isa't isa. Tsaka kahit anong mangyari, team kami. Di ba? Kaming dalawa talaga. Tulungan kami. Nagkamabot po namin yung mga pangarap namin. Since nag-enjoy na kayo tapos kilala nyo na yung isa't isa, ano yung mga bagay na iniiwas-iwasan nyo para hindi kayo magkaroon ng tampuhan or para hindi maging asiwas sa trabaho? Isusunod ko na rin paano nyo inalagaan yung love team nyo para patuloy kayong suportahan ng inyong mga tagahanga at maging role model ng mga kabataan. Siguro po yung consideration for one another. Yun po yung nangunguna sa aming dalawa and mutual respect. Kailangan po, kasi kapag may respeto ka sa sarili mo, may respeto ka rin po sa ibang tao. So, we just respect each other para maiwasan namin yung mga arguments. Pero hindi rin po kasi completely maiiwasan dahil po, magkaiba po kami ng personality. So, aminado po kami, sometimes we clash, pero nagkakabati rin po kami because we respect one another and we
accept each other's differences naman po. Tapos, kung paano po namin inaalagaan po yung love team namin, I think reassurance. Lagi po kasi namin reassure yung isa't isa na kahit anong mangyari sa love team, kahit maging separate na po yung landas namin, we will always have each other's back. Rob? Sa amin pong dalawa, ang pinaka-importante talaga ang respeto. Tsaka ang suporta namin sa isa't isa. Tsaka ang communication, sa totoo lang. Kasi lagi po kaming nagtatalo minsan, di ba? Kaya lagi po namin pinag-uusapan na kung ano yung pangarap namin. Lagi po namin nire-remind yung bawat isa na kailangan maabot natin to. Ito ang pangarap natin. Kailangan pa natin galingan, hindi pa tayo magaling. Tayo pa tayo matututunan. Yun po. And paano sa palagi minalagaan yung love team niyo para sa mga fans? Inaalagaan po, siguro yung wala po kami tinatago sa isa't isa. Lagi po namin sasabihin, kung may ayaw ka sa akin, sabihin mo sa akin, pag-usapan natin. Kung may ayaw ako sa'yo, sasabihin ko sa'yo. Talagang ganun po kami ka-close ni Angela. Talagang nasasabi po namin sa bawat isa yung mali mo. Kung ano yung ayaw ko. Ayoko ng ganito, ayoko ng ganito. Hindi mo ganda to, hindi mo ganda ginawa mo dito. May mga ganun po kami. Thank you. Thank you so Maraming much salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong mga tanong. So, my only question is, besides these 4 storylines or genres, ano ba yung mga genre or can be storyline na gusto nyo bang explore in the future? Horror. Same. Gusto ko po horror and siguro isa pang drama. Ayun. No, or heavy drama nga. Heavy drama. And Anong then- klaseng horror ang gusto nyo i-explore? Yung mga habulan ba? Mga ganyan, boom. Gusto ko po kasi yung mga paranormal. Yung yun, nakakatakot na yung sobra. Parang yung Autopsy of Jane Doe, Ay, parang gano'n. grabe naman yun. Yung mga ina-exercise, yung mga sinasapian, ganyan. O kaya yung parang, ano yung lover? Ano? Basta, ano ba, parang, basta, marami pa akong gustong gawin. Pero ang pinaka-favorite ko pang genre talaga kasi horror. Pwede pa ako manood ng horror. Ako pangarap ko pong maging The Grudge ng Pilipinas. Totoo, kamukha ko po yung pag nilalakihan ko yung mata ko. Sample nga. Ay. Diba? Hindi, totoo, pangarap ko yun. Nung bata po kasi ako, takot ako sa kanya. Nung So bata- ngayon na parang nandito na po tayo sa industriya. Sana magkaroon ng The Grudge ng Pilipinas. Gusto ko rin po maging multo. Kasi bata pa lang ako, tinutoksan na ako nung Mukha akong kapapalsan multo. na ako. Oo, hindi. Ang sinabi ko rin sa kanya, kumamit siya sa dako. Mukha kasi kami multo eh. Hindi mo pares kami. Pwede na. Pwede. Ayun na, ready ka si Angelo. Ayun, nakatakot. Tama na. Ayan. Thank you so much. Salamat. Ayun, excited na magkaroon tayo ng horror project in the future. Thank you. Alright, may pa-acting pa dito si Angela. Thank you so much. Okay, moving on to our third and final batch. For this afternoon, we have Robert Requintina, Jojo Panaligan, Mark Magadia, Dolian Carvajal, and finally, Cine Geeks Podcast. Now, from Pop News, pakinggan natin, Robert Requintina. Hello, Rapo. Magandang hapon. Last year, na-mention nyo na pangarap nyo yung Film Fest, MMFF. Opo. And then, lumabas na kayo sa awards night, ano? May chance kaya this year na may entry kayo, sumali yun? Iyan po. Manifesting po, manifesting. Pero like, wala pa sinasabi sa inyo na mukhang may ipapasok tayo. Wala po. Wala pong ganun. Excited na ako gumawa ulit ng pelikula. Iba talaga po yung feeling pag nakakagawa ng pelikula. Sobrang saya din. Pero ayan po yung pinakapangarap namin ni Angela ngayon. Magkaroon po ng MMFF. Sa chat po namin hanggang ngayon nakapin yun. Magkaka-MMFF tayo this year. Pero hindi nyo ba na-mention kayo, Boss Big na, Boss, baka pwede na. Walang Hindi po kasi kami ganun eh. Hindi po, ano po eh, kung ano lang ibigay sa amin, sige lang po kami ng sige. May counter blessings. Tsaka lagi po namin sinasabi sa isa't isa na kahit gano'n pa tayo kapagod, kailangan tanggap lang tayo ng trabaho. For the meantime, manifesting lang muna. Yes. Thank you and congratulations. Salamat po. Thank you po. Great question. Maraming salamat po. Ngayon from Rider PH Studios, Jojo Panaligan.
Hello po. Ay, kamusta? Okay lang po. Hello po. Okay, sa tingin nyo, sa ikatatagal ng relationship ng dalawa, mas yung complementary ang ugali or magkasundo? Tapos, ang sundot na tanong ko doon, kasi sinabi nyo kanina, di ba, nung simula, nagkakaroon kayo ng differences. Mas okay ba yon or yung sa simula pa lang magkasundo na sa mga magtatagal na relationship? And ang follow-up ko doon, nagkaroon na ba kayo ng time na nagtrabaho kayo na meron kayong differences? At paano nyo na-overcome? Sa totoo lang po, feeling ko mas okay din po talaga na we're open about each other's differences. Kung ano po yung hindi okay sa amin. Para in the long run, alam na po namin kung paano pakisamahan yung isa't isa. And yes po, ito po yung usapan namin. Kahit anong mangyari, magtatrabaho po kami. Kahit hindi po kami bate, minsan hindi po ma-notice. Wala madadamay. So, nangyari? Opo. Yes po, hindi po namin dinedeny kasi we're humans, of Normal course. na. Normal naman po yun eh. Mas okay nga po na mas nag-aaway kasi that means you care. Yes. Kasi if wala kang pakialam, hindi ka maapektuhan. Pero we show that we care kasi affected kami. Saka kada away po namin, kailangan inaayos namin agad. Kailangan namin may mali ka. Saka yung away namin, dapat natututo kami. Yes. Hindi ulit-ulit na lang. Paano nyo na-overcome? Ang away, O especially pag sasalang na, tapos kailangan nyo pag mag-usap. talaga wala kami choice na hindi talaga kami nag-uusap, hindi talaga kami nagpapansinan, hindi pwede madamay yan. Hindi po pwedeng madamay yung work po namin. Kasi yun po yung goal namin eh. Makamit po yung pangarap namin. And we don't wanna be in the way. Sabihin mo yun. Meron nga po kami yung last scene namin sa SDP, yung kissing scene namin. Maghapon po kami hindi nag-uusap na. Pero ganun po yung kinalabasan ng kissing scene namin. Wow. Yun po. Pag work po, work. Work. Walang feelings. Work. Apa. Pero wala kayong nilalapitan para tulungan kayong magkaayos. Wala. Walang ganyan. Kayo Alam po mismo. namin sa sarili namin pag nagkakamali kami at kung ano po yung dapat namin ngayon. Ayaw po namin makadami ng ibang tao. Because the tendency is, if you tell your side to one person, kung paano yung side niya? No. Magiging siya, parang Lalo lang kami magkaka-prejudice sila. magkakaaway. Opo. Mas okay na we keep it to ourselves. Tapos, pag-uusapan naman namin kapag ready na kami. No. Walang naglagan. Kami lang. Thanks. Thank you po. Thank you po. Alright, thank you for that. Ngayon naman from Maganda Bang Movie, Mark Magadia. Hello po. Maganda po movie. Hello. Nandito. Ayan. Hello po. Hello po. Ayan, sige. Yung question ko, kasi na-mention kanina na parang, so 1 year na kayo, di ba, yung Rapture? Question ko, yung kung magkakaroon ng comparison, halimbawa, ano kayo nung si Robin tsaka si Angela nung wala pang Rapture, at saka ano kayo ngayon as Robin and Si Angela Muji, before Rabjel, para siyang may sariling mundo. Kasi takot siya makisalamuha sa mga tao. Once nakapag-high na siya sa lahat ng tao, magsosolo na siya. Wala na siyang ibang gagawin, kundi matulog, magbasa ng script, maghintay ng sequence niya. Tapos pagkatapos nun, magbababay siya sa lahat, uuwi na siya. Si Angela noon, takot makipag-friends. Takot sa mga tao. Pero si Angela, after Rabjel, eto na ako ngayon. I love speaking with people. I love getting to know them more. Nakikipag-bonding na ako. And mas na-appreciate ko na yung mga tao around me. Parang siya yung nag-bring out ng pagka-extrovert ko. Yeah. so si Robin yung parang nag-push sa'yo. Yes pa. Ako naman po, si Robin before Rabjel. Siguro si Robin nung solo pa po. Makulit pa ako nun bata pa po ako, diba? Natututo pa. Kaya ngayon sigurong may Rabjel na, siguro mas matured na po ako ngayon. Mas nakakaintindi na po ako ng mga bagay-bagay. Yeah. Okay, salamat. Salamat po.
Thank you. Okay, thank you so much. Ngayon naman pakinggan natin ito from Philippine star, none other than Dolian Carvajal. Just waiting for our microphone. Ito pa, second to the last. Ano po? Hello again. Hello po. Sa KFC, di ba? And anong take away niyo sa bawat episode ng anthology mo? Kung meron mo?